Nakainom ka na po ba ng gin bilog mga idol? Ano po ba ang hinahalo po ninyo dyan? Shot na po ba mga idol? Tagay na po mga idol. Ano po ba ang nilalaman ng gin na hindi mo pa po alam? At ano nga ba maaaring mangyari sa iyo kapag ito ay nilaklak mo? Magandang buhay. Ako po si Ate Nix na handang maghatid na impormasyon para po sa ating kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ay about po sa gin. Ano po ba ang nilalaman nito? At ano nga ba maaaring mangyari sa iyo kapag ito ay nilaklak mo? Itong video po na to ay sensitibo. Ito po ay para lamang po sa 18 years old pataas at patnubay na magulang ang kailangan. Ang gin po ay sikat po sa ating mga Pilipino. Ang nilalaman po ng gin, alam niyo po ba na meron itong mataas na anti-inflammatory? Ito rin po ay nakakatulong para po sa ating stomach acidity at nakakatulong po ito bilang natural diuretics dahil kapag po kayo ay uminom, automatic po ay naiihi po kayo at nailalabas niyo po lahat ng toxin, lahat po ng waste product po sa ating katawan. Meron din po itong polyphenols na nagbibigay po ng proteksyon para po labanan yung mga bad cells sa ating katawan. Sinasabi din po ng pag-aaral na ito po ay nakakatulong lalo na kapag ikaw ay may pain. Dahil noong araw po, ang ginagawa pong pain reliever ng ating mga matatanda ay ang uminom po ng gin. Paano nga ba ginagawa ang gin? Ang gin po ay ginagawa po yan, meron pong proseso yan. Meron pong water na isasama po nila yung sugar cane tsaka po yung water. Pagsasamahin po nila yan, meron po silang special ingredients. Ito po ay ang juniper berries. Ang juniper berries po, ito po ay isang uri ng prutas na nagbibigay po ng aroma at malinis na lasa. Ang ating pong mga kapwa Pilipino mahilig pong uminom yan. Kultura na po natin. Kahit nung bata pa tayo ay napakahilig na pong uminom ng mga Pilipino dahil ito po ay way po nila para mag-celebrate, para po magsaya at para makasama at makabanding yung kanilang mga barkada, kaibigan, pamilya, asawa, lahat na po. Lalong-lalo na kapag merong mga selebrasyon, birthday, Pasko, New Year, lahat po yan ay hindi po mawawala ang inuman. May videoke pa nga pong kasama. Ano po ba ang maaaring mangyari po sa inyo kapag ikaw po ay uminom ng alak? Ang alak po kasi ito po ay nasa inyo naman po yan kung iinom po kayo. Lalong-lalo na kailangan po ninyong isipin kung kayo ay mayroong mga chronic illnesses. Kailangan po ay magpakonsulta po kayo sa doktor para alamin kung okay lang po ba sa inyo ang uminom ng ganitong certain amount. Lahat po ng tao ay may kanya-kanya pong preference yan. At may kanya-kanya din pong risk kapag ito ay ginawa mo. Kapag naman po once in a while lang, pwede naman po yan. Kapag po napapadalas na, idol, ay siguraduhin mo magpa-check up ka. Pag naman po napapadalas na yan, idol, ay alam mo na kung anong po pwede mangyari sa'yo. Ano po ba ang mangyayari kapag ang gin ay iniinom mo na po? Ang lasa po ng gin ay medyo ito po ay matapang-tapang, malinis po yung lasa, at kapag po ito ay umabot na sa inyong lalamunan, mararamdaman nyo po yung init hanggang sa inyong sikmura. Sa taas po ng alcohol ng gin ay sinasamahan po at hinahaluan ng mga kapwa Pilipino po natin. Haluan po nila ng mga juice, para po hindi masyadong matapang dahil sobrang concentrated po ito. Ano po ba yung mga sikat po na gin bilog na ginagawa po ninyo? Ito po ay usually gin pomelo, mestiza, yung gin, pineapple, tsaka Sprite. O kaya naman po may tinatawag sila na GSR, gin, Sprite, at tsaka po yung Red Horse. Meron din po silang weng-weng, pinaghalo-halo na po lahat dyan. O kaya naman po ay gin tsaka po pineapple juice. Minsan po pag wala pong available sa tindahan ay gin at tsaka grapes juice. O kaya naman po ay gin at tsaka po orange juice. Ano po yung mangyayari kapag yan ay pinasok na po natin sa ating katawan? Iinom po tayo ng special na gin bilog. Ngayon po papasok po yan dito sa atin. Dadaan po yan ng stomach. At kapag po yan ay magpaprocess na, pupunta na po yan sa ating liver. Kapag nasa liver na po yan, ano po yung nangyayari? Nagkakaroon po tayo ng problema sa ating liver kapag yung pag-inom po ninyo ay napapadalas na at sumusobra na po kayo sa inyong paglaklak.
Ang nangyayari po dyan ay nahihirapan po itong si liver dahil nare-recognize po ni liver na sobrang tapang po ng alcohol, mas uunahin po niya na i-convert itong alcohol kesa po sa mga pagkaing matataba na atin pong nakain. Dahil sa taas po ng alcohol content, nahihirapan po si liver na i-convert po yan. Kaya po ang nangyayari, nagpo-produce po ng special enzyme si liver ng NADH, nicotinamide adenine dinucleotide hydrogen. Ang trabaho po niyan ay kapag po yan ay na-release na, ang nangyayari po ay nabibuild up po itong fats hanggang sa dumadami po yung fats na nandyan po sa ating liver. Diyan na po nagkakaroon ng fatty liver dahil nahihirapan na nga pong i-convert dahil sa taas po ng alcohol content na ipinapasok po natin dyan sa ating katawan. Kapag ka nagkaroon ka na po ng fatty liver, lalabas po yan sa inyong blood work. Usually po yung liver function test, kung kamusta po ba ang inyong liver function. Nagagawa naman pong i-reverse kapag po kayo ay may fatty liver. Exercise lang ang kailangan yan, avoid alcohol, at kumain ng tama. Kapag po lumala na po at panay ilaklak pa rin po ninyo ng alak, ang nangyayari po kay liver, maaari na po itong mauwi sa pamamaga ng organ. Maaari po kayong magkaroon ng hepatitis hanggang sa magkaroon po kayo ng cirrhosis. Yung cirrhosis po, ibang level na po yan ng sakit sa liver. Kapag po yan ang nangyari po sa inyo, ay maaari pong hindi na po ninyo maibalik sa normal na healthy liver yan. Maari po kayong magkaroon ng pamamaga sa inyong liver, magkaroon po kayo ng pananakit sa inyong tiyan, maari din pong lumaki ang inyong abdominal, maari po na magkaroon kayo ng ascites o yung pagbibuild up po ng sobrang fluid sa inyong tiyan dahil hindi na po nagpa-function na maayos yung organ po dyan, ay maaring mahirapan na rin po kayo na ilabas po yung mga fluid na yan, maari din po kayo madialysis dahil po dyan. Palagi po natin tatandaan mga idol, ang pag-inom po ng alak ay dapat ay in moderation lamang. Kung po pwede pong umiwas ay mas maganda po para mas makaiwas ka po sa pagkakaroon ng mga sakit. At kung ikaw po ay may mga sakit ng pinagdadaanan, dapat po alam mo na hindi ka na po dapat umiinom ng alak. Alam nyo naman po ang mga kabataan medyo mapupusok at gusto pong itry yung mga nakikita po nila. Marami po silang exploration na gusto pong gawin. Yung makatikim ka po ay okay na, pero kapag ito ay inaraw-araw mo, ginawa mo ng linggo-linggo, hindi ka na pumapasok sa inyong school at kakating classes ka kasama ang inyong barkada, yan po idol ay hindi po magandang epekto. Kailangan po maging aware po tayo, kailangan po maging disiplinado po tayo sa ating sarili. Epekto po ng alcohol ay ito po ay depressant, ito po ay medyo nakaka-depress, nakakalungkot. Pag ikaw ay napasobra sa inyong pag-inom, maaari kang magkaroon ng pagsusuka, magkaroon ng matinding hangover. Tapos po, kapag may hangover ka na, ayaw mo po muna uminom. After 1 week ay iinom ka na naman po at naaya ka na naman po ng barkada. Yun lamang po mga idol, please stay happy, stay healthy, at good vibes only. Magandang buhay mga idol, please don't forget to like, share, and follow me for more videos. Magandang buhay po.